For today's video, mag-ayos tayo ng electric fan na mabagal umikot. Itong electric fan nito ay medyo mabagal siya. May kapapansin nyo, ayan o. Ayaw niya umikot. O pagka uminit yung makina niya, tsaka lang siya iikot. O pag nagtagal, tsaka lang siya iikot. Ang problema na to, yung pinaka nasa loob niya, yung bushing. Papalitan natin yan. Yan ang nagiging cost ng paghina o hindi pag-ikot ng ating electric fan. Pagka yung bushing na yun medyo maluwag na o kaya naman marami ng dumi. Yan, tanggalin lang muna natin yung mga cover. Ilabas lang natin yung pinaka motor niya, pati itong knob, pati itong selector switch, pati itong back na cover. Tanggalin natin lahat yan para madali natin mapalitan yung bushing. Yan, kalasin natin lahat yan. May mga tornilyo lang naman dyan na yan para makalas natin na maayos. Ayan. Ang pag-alog yan is taas baba, kaliwa kanan. Pagka umalog yan kahit konti, sigurado may tama yung bushing or yung shafting niya. Pero malimit sa ganito, ang tinatamaan na yung bushing. Meron na siyang tornilyo 4, tanggalin lang natin yan. Pati yung nut na, ayun, yung pinaka cover. Ayan, tanggal natin yan. Ito na nga yung pinaka shafting niya. Ayan, kung papansin nyo rito talagang, ayan, nangitim na siya. Ayan. Ayan. Ang pag-check na to, kuko. Ayan. Diin natin ang kuko. Ayan. Kapag may sumabit na yan o magalas na siya, ibig sabihin may tama na yung ating shafting. Pero sa dito, wala naman tama. Kaya ang ginagawa ko pag ganito lang, nililinis ko lang siya. Linisin lang natin yan. Ayan. Para mabilis, may drill ako dyan. Binabala ko siya sa hand drill natin. Tsaka ko sa lalagyan ng oil. Tsaka natin siya lilihahin ng 1,000 grit na liha. Yung pinong-pino lang na liha gagamitin natin yan. Huwag yung magaspang kasi magagasgas na yung shafting natin na magkakosyon na mabilis na pagkasira ng ating bushing. Ayan, kailangan yung pinong-pino lang. Tsaka natin tapatan ulit ng basahan. Ayan, kung mapapansin nyo parang bago na ulit siya. Ayan. Pwede natin imano-mano yun kung wala. Wala tayong drill. Ayan. Pati itong mga bushing niya or spacer ng pinaka-shafting, linisin din natin. Lalo yung loob na itong pinaka-spacer na to. Pumapasok din dyan kuminsan yung mga langis na nagkakosting siya na mabilis na pagka dumi ng ating bushing. Kaya importanteng linisan natin yung mga spacer na yan. Pagka nalinisan natin yan, ibalik na natin yan. Kung paano natin inalis yung mga spacer, ganun din dapat natin ibabalik. Ayan. Ito yung aking DIY na pangkabit ng ating mamaya. Magagamit natin yan, pangkabit natin sa ating bushing. Ayan. Kapag tanggal ang bushing yan, kuha lang flat screw. Ayan. Tapos ikotin lang natin itong dahan-dahan. Ayan. Pwede rin long nose. Pwede rin yun. Ako dito, flat screw na nga lang ginamit ko. Yung malit lang na flat screw. Ayan. Paikot. Ayan. Pag natanggalan natin yan, makikita nyo dyan kung palitin na talaga yung bushing niya. Kapag umaalog na yan, obligado na natin palitan talaga yan. Pero kung minsan, nililinis ko lang din yan pagka wala tayong pamalit. Ayan. Ito na yung mga pyesa niya. Ikakapit na natin siya. Turo ko sa inyo paano ako magkabit ng bushing sa mabilis na paraan. Ayan, kung mapasin nyo, ito yung ating bushing na pamamalit. Bago ito yung luma at saka yung bago. Dalawang kasi nga pala yung bushing kapag kapalit kayo, kailangan alam nyo kung mayroon siyang neck o wala. Ayan, papasin yung isang kabila, may neck siya o mahaba siya. So, since na ang kapalitan natin walang neck o walang yun ang dapat natin mabili kung bibili kayo sa mga shop ng bushing. Ayan, lagay lang natin yung bushing. Ito yung pinaka foam niya, lagyan na natin ng langis. Huwag naman masyado marami langis kasi baka kumalit siya sa motor, masisira naman yung ating motor. Yung ating flower tensioner, ito yung lock niya. Yung flower niya, tensioner lang siya pero hindi siya flower lock. Ito yung pinaka-lock niya. Ayan. Meron din siyang flower lock pero ito sa electric pa na to, ito yung pinaka-lock niya nakabukod. Ayan. I-bend lang natin na konti para umayos siya. Tapos gamit itong ating DIY na pangkabit natin na yan. Ayan, nasirang gripo yan, pinutol ko lang. Tapos nilakihan ko yung pinaka bibig na to sa kabilang side. Yan, medyo nilakihan ko yan. Ininit ko lang ng apoy, tsaka ko siya nilakihan ng konti. Para sakto-sakto siya dun sa part na to.
Yan, sa lock niya na yan. Yan. Yan, medyo maskip lang siya ng konti. Yan. Didiinan lang natin siya. Sa mahina yung lamesa natin, kaya pagka hindi kaya, pupukin lang natin ng konti. Yan, konting-konti lang. Papasin nyo, papasok na agad yan. Yan, mahina kasi lamesa natin, hindi ko din siya madiinan na maayos eh. Yan, pasin nyo. Yan, lock na siya. Yan, tsaka kailangan dito, yung bushing niya, walang alog. Yan, papasin nyo, walang alog yan. Once kasi umalog yan, hindi rin maayos yung pagkakakabit nyo ng bushing, ala rin. Pagka kulang sa higpit, ayan, paikutan nyo lang yan ng pupukin nyo lang dahan-dahan. Flat screw yan. Kailangan mahigpit talaga yung bushing. Pagka hindi kasi mahigpit yan, babaliwala yung kabit nyo. Sasabit din kasi yung pinaka-rotor niya dyan sa pinaka-winding. Kaya uugong lang din siya. Kamaluwag yung bushing. Dito kung papasin nyo nga rito, ayan, sikwatin lang natin ng flat screw. Hindi ko na nga tatanggalin dito yung pinaka-rotate niya sa likod. Ayan. Dahil madali naman ako magkabit na to. Yan, ikutin lang natin paikot yan. Kung paano natin yung tinanggal yung kabila, ganun lang din dito. Pero kung papasin nyo nga rito, hindi ko na kinalag yung pinakalikod na cover niyan o yung pinaka-gearbox ng rotate niya sa likod. Hindi ko na tatanggalin yan. Yan, medyo marami na tong oil na malagkit. Yung langis na to, lumagkit na. Gawa ng alikabok. Pagka marami kasing alikabok na pumapasok yan, yun ang nagkukos ng paglagkit ng ating langis. Ayan, papasin nyo, ayan o, maruming na siya. Yan, pati itong foam na to, pagka okay pa naman yan, punasan nyo lang yan. Pagka marumi na yan o malagkit na talaga siya, palitan nyo na lang, mas maiging palitan na lang. Pero kung walang pamalit, okay lang din naman yan, linisin nyo lang mabuti. Kung minsan ginagawa ko dyan, hinugasan ko siya, tsaka ko siya binibilad sa araw o binoblower para matuyo, para matanggal yung langis-langis niya. Yan. Yan, lagyan natin ulit ng oil. Huwag masyadong madami para hindi kumalat sa motor. Flower tensioner. Yan, ito yung lock niya. Tingnan niyo kung gaano lang kabilis ibabalik yung pinaka sarado na to. Didiinan ko lang yan. Papasok agad yan. Medyo mahina kasi lamesa ko, kaya hindi ko madiinan ng maayos eh. Ayan, papasin niyo, pumasok siya agad na. Napakaganda na agad ng lapat ng ating bushing. Ayan, wala siyang alog. Ayan. Dito sa pinaka-winding nyo, ang maganda lang dyan, brush nyo lang siya ng malambot na brush. Ayan. Paint brush yung ginamit ko dyan pang linis. Huwag nyo siyang pupunasan kasi masyadong malilit yung wire na yan. Once na naputol yung kahit isa man na buhok dyan, gagabuk lang kasi yan. Once na naputol, sira na yung ating winding. Ayan. Sa space, sa mga bushing, importante yung mga ano dyan. May play siya. Ayan. Balik na natin to sa dati i-test natin kung effective ba yung ating ginawang pagpapalit ng bushing. Ayan. Ayan, isa pang technique to. Ayan. Kalugin nyo yung apat na sulok. Pati itong pinaka-shop niya. Tap nyo siya konting-konti lang hanggang sa makuha nyo yung pinakamagandang play ng ating shafting. Ayan. Itatap nyo lang siya. Ganun lang yun. Siyempre sa pagbabalik na to, kung paano nyo siya kinalas, ganun din siya babalik. Kailangan natandaan nyo maigi yan. Walang kulang na pyesa dapat. Ayan. Pansin nyo, umikot siya agad. Ayan, ganun lang guys. Thanks for watching.